Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ulit si Teacher Carla, ang inyong guro sa Filipino. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin ngayong araw? Magaling! Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa panghalip panao. Ngunit bago yon, magbasa muna tayo ng dialogo. Ako ang mauunang magbasa, pagkatapos ay kayo naman. Okay lang ba yun? Magaling! Simulan na natin! Ako ay si Alter. Libangan ko ang paglalaro ng basketball. Mga bata, kayo naman! Mahusay! Sumunod na dialogo. Ikaw, ano naman ang iyong libangan? Kayo naman, mga bata. Magaling! At panghuli, siya ang bago nating kapitbahay. Kayo naman. Napakagagaling ninyo, mga bata. Mga bata, napansin ba ninyo ang mga salitang madiin ng pagkakasulat sa pangungusap? Ang mga salitang madiin ng pagkakasulat sa pangungusap ay ilang mga halimbawa ng mga salitang ipinapalit sa pangalan ng tao. Mga bata, bakit ba kailangan nating palitan ang pangalan ng tao sa mga pangungusap? Paggamit ng panghalip panao. Sa pagbasa ng kwento, mga bata, napapansin ninyo marahil na may mga salitang pamalit sa pangalan o yung mga salitang ipinapalit natin sa pangalan ng tao. Ito ay ginagamit sa pagsasalita o pagsusulat upang hindi kabagot-bagot ang paulit-ulit na paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. Ano ba ang ibig kong sabihin sa paulit-ulit na paggamit ng pangalan? Tingnan ninyo ang halimbawang ito. Babasahin ko ang mga pangungusap. Si Arnel ay aking matalik na kaibigan. Si Arnel ay mahilig magbasa ng aklat. Si Arnel ay masipag mag-aral. Kung inyong mapapansin, ang pangalang Arnel ay 3 beses na ulit sa pangungusap. Ngunit mga bata, sabi kanina, nagiging kabagot-bagot daw ang pangungusap kung paulit-ulit ang pangalan. Kung kaya't, ito ay gagamitan natin ng panghalip panao o yung mga pamalit sa pangalan. Pag-usapan natin ang ako. Ang ako ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Ginagamit ito upang tukuyin ang sarili. Ang ako ay isang halimbawa ng panghalipan. Ito ay nabibilang sa unang panauhan. Ipinapalit ito sa ngalan ng nagsasalita. Mga bata, gayahin ninyo ako. Isang thumbs up at ituro mo ang iyong sarili. Ako. Magaling! Ang ikalawang halimbawa naman ng panghalip panao ay ikaw. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang taong kausap. Mga bata, gayahin ninyo akong muli. At ituro mo ang iyong kaharap. Ikaw. Simulan natin sa simula. Ako. Ikaw. Magaling. At ito ay nabibilang sa ikalawang panauhan. Ipinapalit naman ito sa ngalan ng taong kinakausap mo. At ito ay nabibilang sa ikatlong panauhan na kung saan ipinapalit ito sa ngalan ng taong pinag-uusapan. Ngayon mga bata, gayahin ninyo ako muli. Ito sa iyong harap at ituro sa malayo.
Ulitin natin sa simula. Ako, ikaw, siya. Isa pa. Ako, ikaw, siya. Mahusay mga bata. Ngayon, tayo ay magsanay. Babasahin ko ang mga pangungusap. Ang batang babae ay may bitbit na aklat. Ang batang babae ay aking kaibigan. Anong pangalan ang naulit sa pangungusap? Magaling! Ang batang babae. Ano naman kaya ang maaari nating ipalit sa batang babae? Ito ba ang nagsasalita? Ito ba ang kinakausap? O ang batang babae ba ang pinag-uusapan? Magaling, ang batang babae ang pinag-uusapan. Kung kaya't, pupwede nating palitan ito ng siya. Mahusay. Sumunod na halimbawa, si Binibining Laganzo ay magaling na guro sa matematika. Si Binibining Laganzo ay bihasa sa mga numero. Ang naulit na pangalan ay Binibining Laganzo. Anong panghalipanao ang maaari nating ipalit dito? Magaling, siya. Dahil si Binibining Laganzo ang taong pinag-uusapan. Ngayon mga bata, kumpletuhin naman natin ang pangungusap na ito. Ang pangalan ko ay Ilfa. Blank si Ilfa. Sino ba ang tinutukoy sa pangungusap? Ang nagsasalita? Ang kinakausap? O ang kaharap mo? Tama, ang sarili. Kung kaya't, ako ang tamang panghalipanao para sa pangungusap na ito. Ang pangalan ko ay Ilfa, ako si Ilfa. At iyan ang panghalipanao sa unang panauhan. Ako, ikaw, siya. Mga bata, para sa iyong karagdagang gawain para sa araw na ito, tingnan lamang ang ating grid sa Flipgrid. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Paalam na sa inyo mga bata at magkita-kita tayong muli.